Naku, itong issue po ng sino ba at dapat nga ba magpalit ng ibang cabinet secretary si Pangulong Marcos ay talagang inaabangan. Alam niyo kung bakit? Ito ho kasing pagpapalit ng gabinete ay conforme yan at exclusive yan sa kapangyarihan ng Pangulo. Pero yun pong pagsasabi natin at pagsasabi ng iba ng idea, suggestion kung ano ang makakabuti para sa taong bayan, eh hindi naman masama. At alam kong hindi naman mamasamain ng Pangulo. Kasi ang laging prinsipyo dyan, hanggat may tiwala ang Pangulo sa kahit kaninong government official, mananatili yan. Pero sa oras mawala yan tiwalang yan, kahit anong oras pwede siyang palitan. Di ba? Katulad yung nakitandaan nyo ng nakaraang taon, sabi ni Secretary Bersamin, nung siya ay mag-file, di ba lahat ng cabinet secretary pinag-file ng courtesy resignation? Sabi niya yung kanya hindi daw tinanggap. Nung una hindi tinanggap. Pero bandang huli, siya ay tinanggal. Di ba? Pinalabas pa nga ng Malacanang na parang delikadesa, nag-resign siya. Hindi naman pala. Siya pala ay tinanggal. Siya ay pinaalis sa magitan ng tawag sa telepono ng isang malapit sa Pangulo. Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Pangandaman, BBM Secretary dati, nag-resign din yun. Okay? So yung pagre-resign at pagtanggal sa mga membro ng gabinete at mga opisyalis ng Executive Department, yan po'y normal lang na magbago-bago. Kaya ko pinapaliwanag ito, hindi po dahil ating sinasabi magpalit ang Pangulo ay inuutusan na natin. Yun ang ating paniniwala para maging mag-improve pa, para magtagumpay ang Pangulo sa kanyang adhikain na magtagumpay siyang maiparating sa taong bayan ang kanyang gobyernong naglilingkod ng totoo. Pero kung yung ibang mga kakampi ng Pangulo ay malayo ang ginagawa sa kagustuhan ng taong bayan, yun ang dapat na palitan. Kasi meron talagang cabinet secretary, wala ko talaga eh. Walang performance. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Kaya nga yung balitang siyam ng cabinet, ako ang sabi ko nga doon sa ibang isang video ko, di ba? 4 lang ang dapat unahin dyan. Nasa presidente pa rin yan. Kung gusto ng Pangulong palitan ang lahat ng membrong gabinete, nasa kanya yan anytime. Kung gusto naman niyang manatili ang lahat ng gabinete at mga opisyalis ng gobyerno, nasa kanya pa rin yan. Pero hindi naman po masama na ang mga Pilipino, katulad ng inyong lingkod at ang channel na ito ay magkaroon ng suggestion o idea na palitan yung mga dapat palitan. Kasi nakikita natin ang kanilang galaw. Di ba? Malayo dun sa expectation ng taong bayang pagbabago. Hindi naman mamomonitor ng presidente lahat yan eh. Alam ba ninyo, di ba, nung nakaraang taon sinabi ko na merong bugbugan sa loob, merong siksikan, merong palakasan, merong function ang nangyayari. May grupo-grupo. Di ba? Kita niyo, nawala nga yung napakahalagang posisyon ni Lucas Bersamin at saka ni Pangandaman. Merong grupo yun na dahilan kung bakit yun ay tinanggal o nag-resign. Nagtagumpay yung ibang sektor, ibang grupong nakadikit sa Pangulo. Ganun po talaga yan. Kahit naman sa ang organisasyon, pribado o sa gobyerno, may bata-bata system. Hindi nawawala yun. Kaya nga, yung pagsasuggest na dapat ay magbago yung ibang mga baguhin, yung ibang posisyon, yan ay normal lang na pahayag. Normal lang yan na pinag-uusapan. Nasa Pangulo pa rin. Nasa kanya pa rin. After all, siya naman ang makikinabang dyan kung matino yung kanyang gabinete. Siya rin naman ang tatamaan dyan kung palpak yung gabinete. Ako at ang aking channel at tayo ay nagpapaliwanag lang yan. Dahil tayo ay lahat mayroong observation. Kayo, mga nanonood, nakikinig. Kayo ba ay kontento sa lahat ng cabinet secretary? Kalimutan mo natin pansamantala yung kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, na kahit anong mangyari, Marcos kayo. Pero hindi po. Mas maganda kasi yung mga nakapaligid sa kanya, totoong Marcos. Totoong nagtatrabaho para kay Marcos at para sa bayan. Yun ang importante. Eh kung yung mga taong nakapaligid sa Pangulo, business interest, political interest lang ang nasa kanya, delikado yun. At meron pong ganyan. Yung iba nga dyan, kurap pa.
Lalo na po yung mga presidential advisor, presidential consultant, ang dami niyan. Ano bang ginagawa nila? Di ba hindi kaya pabigat lang? Meron ba talaga silang naitutulong sa Pangulo? Kung paano sila naging presidential advisor, cabinet position, advisor for business, advisor for ano mga yan eh. O baka naman naging palabigasan na lang ang posisyon kasi maraming pera. Cabinet Secretary, may higit na 300,000 sweldo niya sa isang buwan. Puro 3 to 400 yata ang sweldo ng mga yan. Plus yung allowance at marami pang ibang benepisyo. Eh kung yun lang ang habol nila or magnegosyo pa dyan, ay kawawa ang taong bayan. Again, sasabihin ko, hindi tayo nakikialam sa programa ng Pangulo o anong diskarte niya. Ang atin lang idea para lalong mag-improve at maramdaman ng taong bayan ang pagbabago. Kasi kahit saang organization, hindi lahat ang loyalty niyan ay nasa liderato. Mga gobyerno o pribado, lalo na sa gobyerno, lalo na sa panahon ito, napakaraming swapang, napakaraming pang sarili lang ang interes. Hindi pang sa interes ng bayad, hindi interes ng presidente. Yun ang sinasabi natin. Meron talagang membro ng gabinete, hindi natin alam saan ang loyalty. Meron mga membro ng gabinete, hindi talaga nagtatrabaho ng 100% para kay Pangulo at sa ating taong bayan. Yung interes nila, negosyo at politika ang nangingibabaw. At hindi naman po masamang palitan sila. Wala naman talagang security of tenure sa lahat ng mga presidential appointees. Anytime, pwede silang palitan pag gusto ng Pangulo. Basta na wala ang tiwala ng Pangulo sa isang posisyon, kahit sino, pwedeng palitan yan anytime. At yung expectation ng taong bayan, malaking pagbabago, yan ang isa sa dapat at alam ko naman ginagawa ng Pangulong pinapahalagahan. Kaya nga yung magsumbong sa Pangulo, hindi lang ho sa issue ng flood control scam yun. Lahat ng gusto niyong isumbong sa Pangulo, kung meron talaga hong opisyalis ng gobyernong tamad, ayaw tumulong, pwede rin yung isumbong. Lalo na ho kung nasa gobyerno pero ang galaw ay maka-oposisyon. Nasa gobyerno pero nagiging pabigat, hindi nakakatulong, hindi asset, nagiging liabilities pa, mabigat yan. Okay? So, nasa Pangulo pa rin. Abangan natin kung gagawin niya ang pagbabago sa ilang gabinete ngayong taon, bagong taon, 2026 na. Di ba? Abangan natin lahat ng ito. Marami pa kung pwedeng mangyari. Pero suportahan natin ang magagandang ginagawa, ang magagandang mga policy at programa ni Pangulong Marcos pa rin, dito at sa abroad.